Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener kabilang sina Brianna Abuel, Christian Bilan, J.R. Cantoria, Kuya Greg, Cora De La Cruz, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Tahimik na gabi, at habang ang hangin ay banayad na dumadaloy sa paligid, hayaan mong pumikit ang iyong mga mata at makinig sa isang kwento. Isang kwento ng isang taong minsang nawala sa landas, ngunit natutong muling makakita ng liwanag sa dilim. Ang kanyang pangalan ay Pedro at siya ay tinawag na palahboy. Ngunit sa likod ng kanyang paglalakbay ay may mga aral na magpapaalala sa atin na kahit saan man tayo mapunta, palaging may pag-asa. Kaya huminga ng malalim, iwan ang bigat ng araw, at samahan natin si Pedro sa kanyang mapayapang paglalakbay. Tahimik ang umaga. Ang langit ay kulay bughaw na may kaunting mapuputing ulap na dahan-dahang gumagalaw. Ang hangin ay malamig at banayad, parang may dalang bulong ng kapayapaan mula sa malalayong bundok. Sa gilid ng isang maliit na kalsada, may isang lalaking naglalakad ng walang minamadali. Siya si Pedro. Kilala ng marami bilang si Pedro Palaboy. Ang kanyang hakbang ay mabagal, ngunit matatag. Ang bawat tunog ng kanyang yapak sa lupa ay tila may ritmo, parang sinadyang awitin ng kalikasan upang ipaalala na ang lahat ay may sariling daloy at walang dapat madaliin. Suot niya ang isang lumang kamisa de chino na medyo kupas na ang kulay at isang pantalon na may ilang kuhpas na bahagi. Ngunit sa kabila ng luma at simpleng kasuotan, makikita ang kalinisan at kaayusan sa kanyang anyo. Para bang hindi siya alintana ng alikabok ng daan, sapagkat mas malinis ang kanyang ngiti kaysa sa anumang damit na maaaring isuot. May dala siyang maliit na supot na yari sa tela, nakasukbit sa kanyang balikat. Sa loob nito ay kaunting tinapay, isang maliit na sisidlan ng tubig, at isang lumang panyo. Nakasandal naman sa kanyang kamay ang isang matibay na tungkod na parang matagal nang kasama sa lahat ng kanyang lakad. Ang tungkod na iyon ay hindi lamang gamit. Iyon ay parang matalik na kaibigan, saksi sa bawat pagod, sa bawat pahinga, at sa bawat landas na tinatahak niya. Habang naglalakad si Pedro, napapansin niya ang paligid. Ang mga dahon ng puno ay kumakaway sa ihip ng hangin, at ang mga ibon ay umaawit ng masayang himig at tila ba sinusundan siya saan man siya magpunta. Ang mga bulaklak sa gilid ng daan ay nakabukas ang mga talulot, parang nakangiti sa kanya, sumasalubong sa kanyang pagdaan. Bawat tanawin ay kanyang iniingatan sa kanyang isipan, sapagkat iyon lamang ang kanyang tunay na kayamanan, ang mga alaala ng daang kanyang tinatahak. Sa bawat baryong nadadaanan niya, may mga taong kumakaway at bumabati. "Magandang umaga, Pedro." Bati ng isang matandang babae na nagwawalis sa harap ng kanilang bahay. Ngumiti siya, bahagyang yumuko bilang pagbati, at marahang sumagot, "Magandang umaga rin po. Naway maging mapayapa ang inyong araw." Minsan ay may mga batang lumalapit, dala ang kanilang tuwa at pagkamausisa. "Kuya Pedro, saan ka pupunta?" Tanong ng isa habang nakasunod sa kanyang hakbang. Ngumiti si Pedro at sagot niya, "Kung saan ako dalhin ng aking mga paa." At sa simpleng sagot na iyon, tila ba lumalawak ang imahinasyon ng mga bata. Iniisip ang malalayong bundok, dagat, at mga lugar na hindi pa nila nakikita. May mga pagkakataon ding may nag-aabot sa kanya ng pagkain o tubig. Isang magsasaka ang minsan nagbigay sa kanya ng mainit na nilagang kamote. Kinuha ni Pedro ito ng may buong pasasalamat, at bago siya kumagat
ay dahan-dahan muna niyang sinamyo ang amoy nito. Para bang bawat pagkain, gaano man kasimple, ay isang biyayang dapat ipagpasalamat. Maraming salamat po. Ang bawat piraso ng pagkain ay parang handog ng kalikasan. Wika niya. At ngumiti ang magsasaka. Tila ba nakatagpo ng kakaibang pananaw? Magaan ang puso ni Pedro. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nag-aalala. Sa kanya, ang bawat araw ay isang panibagong paglalakbay. Hindi niya iniisip kung saan siya matutulog mamaya o kung ano ang kanyang kakainin bukas. Para sa kanya, sapat na ang kasalukuyan, ang hakbang na kanyang tinatahak, ang hangin na kanyang nilalanghap, at ang ngiti ng mga taong kanyang nasasalubong. Sa paglipas ng oras, unti-unting bumababa ang araw. Ang bughaw na langit ay nagiging kahel at ginto, at ang mga ulap ay nagiging tila apoy na lumulutang. Huminto si Pedro sa gilid ng daan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang mga sanga nito ay malalawak, at ang mga dahon ay nagsisilbing payong laban sa init ng araw. Umupo siya sa malambot na damuhan, inilapag ang kanyang supot at tungkod, at marahang sumandal sa puno. Mula roon, pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw. Ang paligid ay tila nagiging mas tahimik habang ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga bundok. Ang huni ng mga ibon ay humuhupa, at ang lamig ng gabi ay dahan-dahang lumalapit. Habang nakaupo, pinikit ni Pedro ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ramdam niya ang banayad na dampi ng hangin sa kanyang balat at ang malamig na damo sa ilalim ng kanyang kamay. Ang bawat tunog ng paligid, ang kuliglig, ang mga dahong kumakaluskos, at ang mahinang agos ng isang sapa sa di kalayuan ay tila naging iisang himig na nakakaantok at nakakapagpakalma. Napakaganda ng mundong ito. Bulong niya sa sarili. Hindi ko man hawak ang lahat ng bagay. Hawak ko naman ang kapayapaan ng aking puso. Kinuha niya mula sa supot ang isang maliit na tinapay at kinain ito ng dahan-dahan habang pinagmamasdan ang mga bituin na isa-isang lumilitaw sa langit. Bawat kagat ay may kasamang alaala ng kabutihang ipinakita sa kanya ng mga taong nakasalubong niya. Bawat bituin naman ay parang paalala na kahit gaano kalayo ang kanyang marating, hindi siya kailanman nag-iisa. Matapos kumain, humiga siya sa damuhan. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa supot at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan. Pinagmamasdan niya ang milyong bituin na kumikislap na para bang nakikipag-usap sa kanya. Ang buwan ay nakabitin sa malayo, nagbibigay ng malamlam na liwanag na sapat upang ipaalala na ang gabi ay hindi kailanman madilim ng tuluyan. Dahan-dahan nang bumibigat ang kanyang mga mata. Ang kanyang huling iniisip bago tuluyang matulog ay pasasalamat. Pasasalamat sa bawat hakbang, sa bawat ngiti, sa bawat simpleng biyaya ng buhay. At sa ilalim ng malamig na gabi, sa tabi ng matibay na puno ng akasya, mahimbing na natulog si Pedro, handang harapin ang panibagong paglalakbay sa pagdating ng bukang liwayway. Malamig pa ang simoy ng hangin nang magising si Pedro kinabukasan. Ang mga unang sinag ng araw ay marahang dumampi sa kanyang mukha, dumadaan sa pagitan ng mga sanga ng akasya. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at saglit na nagmasid sa kalangitan na ngayoy may bahagyang kulay ginto at rosas. Umupo siya, marahang iniunat ang kanyang mga braso at inabot ang kanyang tungkod. Sa kanyang mukha ay mababakas ang payapang ngiti ng isang taong kontento sa simpleng paggising. Hindi niya iniisip kung anong araw na o kung anong petsa. Sa kanya, ang bawat pagsikat ng araw ay isa ng bagong regalo.
Habang nakaupo, muling bumalik sa kanyang alaala ang mga nakalipas na taon, parang mga alon sa dagat. Dahan-dahang lumalapit at lumalayo ang mga larawan ng kanyang kabataan. Noon, si Pedro ay hindi pa palaboy. Siya ay isang batang masigla at puno ng pangarap. Lumaki sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng mga palayan at ilog. Ang kanilang kubo ay gawa sa kahoy at pawid, maliit ngunit puno ng init at pagmamahal. Ang kanyang mga magulang ay parehong magsasaka. Mabubuting tao na itinuro sa kanya ang kahalagahan ng sipag, pasensya at pasasalamat. Naalala niya kung paano siya gigising ng maaga upang tulungan ang kanyang ama sa bukid. Ang kanilang kalabaw ay si Berto, isang maamong hayop na parang isa ng kapamilya. Habang nag-aararo ang kanyang ama, si Pedro naman ay tumatakbo-takbo sa palayan. Minsan ay nalalaglag sa putik at natatawa lamang sila. Pedro, dahan-dahan, wika ng kanyang ama noon, ang lupa'y may tiyempo, hindi ito minamadali. Sa kanilang bahay, ang kanyang ina naman ay abala sa pagluluto ng mainit na lugaw. Amoy na amoy niya pa hanggang ngayon ang halimuyak ng luya at sibuyas na dahan-dahang kumukulo sa palayok. Kapag tanghali, sabay-sabay silang kakain sa maliit na mesa at sabay-sabay ding tatawa sa mga simpleng kwento. Madalas ding makipaglaro si Pedro sa mga kababata. Tumatawid sila sa mababaw na ilog, nanghuhuli ng maliliit na isda gamit ang kanilang mga kamay, at nagtatakbuhan sa tabing bukid. May mga pagkakataon ding gumagawa sila ng saranggola mula sa lumang dyaryo at kawayan. Kapag umaalulong ang hangin, sabay-sabay nilang paliliparin ang mga ito at paligsahan kung kaninong saranggola ang mas mataas ang lipad. Sa gitna ng mga larong iyon, natutunan ni Pedro ang halaga ng pagkakaibigan. Hindi mahalaga kung anong meron ka, basta't sama-sama kayong naglalaro at nagtatawanan, sapat na iyon upang maging masaya ang isang bata. Ngunit tulad ng lahat ng kwento, dumating din ang mga araw ng pagbabago. Habang siya ay lumalaki, napansin niyang madalas na nananahimik ang kanyang ama at tila ba mabilis mapagod. Ang kanyang ina ay minsan ding inuubo at nilalagnat hanggang sa dumating ang panahon na parehong nagkasakit ang kanyang mga magulang. Ang baryo ay malayo sa bayan at wala silang sapat na pera para sa gamot. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, mga halamang gamot, dasal at pag-aalaga. Ngunit hindi na nagtagal ang mga ito. Isa-isa, iniwan si Pedro ng kanyang mga magulang. Naalala niya ang huling salita ng kanyang ama. Pedro, anak, huwag mong kalimutan. Ang mundo ay hindi kaaway. Ang bawat araw ay kaibigan kung marunong kang magpasalamat. At ang huling haplos ng kanyang ina na may mahinang tinig, anak, huwag mong katakutan ang pag-iisa. Lagi kang mayroong kalangitan na mag-aalaga sa iyo. Matagal na nagdulot ng lungkot kay Pedro ang mga alaala ng pagkawalang iyon. Ngunit habang tumatagal, natutunan niyang yakapin ang kalungkutan at gawing gabay ang mga salita ng kanyang mga magulang. Doon niya napagtanto na marahil ang kanyang paglalakbay bilang palaboy ay hindi isang sumpa, kundi isang misyon. Isang paraan upang hanapin at damhin ang ganda ng mundong iniwan sa kanya. Habang nakaupo pa rin sa ilalim ng punong akasya, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tungkod. Ama, ina, mahina niyang bulong. Dala ko pa rin ang inyong mga aral. Sa bawat hakbang, kayo ang kasama ko. At parang tugon ng kalikasan, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. Napapikit si Pedro at marahang ngumiti. Tila ba ang mga bulong ng hangin ay mismong boses ng kanyang mga magulang.
na nagsasabing tama ang kanyang ginagawa, ang ipagpatuloy ang buhay ng may pasasalamat at kapayapaan. Tumayo si Pedro, inayos ang kanyang supot at sinukbit muli ito sa kanyang balikat. Humawak siya sa kanyang tungkod at nagsimulang maglakad. Ngunit sa bawat yapak na ginagawa niya ngayon, dala niya ang init ng kanyang mga alaala. Hindi na siya naglalakad ng mag-isa, sapagkat sa kanyang puso, kasama niya pa rin ang kanyang pamilya. Habang dahan-dahan siyang naglalakad palayo, naririnig niya ang huni ng mga ibon at ang kuliglig na unti-unting nagsisimula. Ang mundo ay buhay, at ang lahat ng bagay ay tila nakikisabay sa kanyang paglalakbay. Ang bawat yapak ay hindi lamang pag-usad sa kalsada, kundi paglalakbay pabalik at pasulong, pabalik sa alaala ng kanyang kabataan, at pasulong sa mga bagong karanasan na darating pa. At habang lumulubog muli ang araw, si Pedro ay nagpatuloy. Dala-dala ang kasaysayan ng kanyang buhay at ang mga alaala ng baryo na hanggang ngayon ay nagbibigay sa kanya ng lakas at katahimikan. Mainit ngunit banayad ang sikat ng araw nang ipagpatuloy ni Pedro ang kanyang paglalakad. Ang kalsadang tinatahak niya ay makipot, ngunit napapalibutan ng mga puno ng mangga at santol. Sa bawat pag-ihip ng hangin, nahuhulog ang ilang dahon at bumabagsak sa kanyang balikat at buhok. Imbes na inisin, ngumiti lamang si Pedro. Para sa kanya, bawat dahon na nahuhulog ay paalala na lahat ng bagay ay may panahon ng paglisan at pagbabalik. Habang siya ay naglalakad, nakarating siya sa isang maliit na baryo. Ang mga kubo ay nakatayo ng magkakalayo. Bawat isa ay may bakuran na puno ng halaman at gulay. Ang mga manok ay malayang nakakalakad. Ang mga aso ay masayang tumatahol. At ang mga bata ay nagtatakbuhan sa kalsada. Isa sa mga batang iyon ay si Lito, isang payat na 10 taong gulang na may malapad na ngiti at makukulit na mata. Habang nakikipaghabulan sa kanyang mga kaibigan, napansin niya si Pedro. Agad siyang huminto at naglakad papalapit. "Kuya, saan ka galing?" tanong ni Lito. Hawak-hawak ang isang plastik na bote ng tubig. Ngumiti si Pedro at sagot niya, "Galing ako sa daang malayo. At ngayon ay narito ako dahil dito ako dinala ng aking mga paa." Napakunot ang noo ni Lito, ngunit agad ding ngumiti. "Gusto mo po ng tubig?" Sabay abot ng kanyang bote. Kinuha ito ni Pedro at uminom ng dahan-dahan, para bang pinapahalagahan ang bawat patak. "Maraming salamat, Lito," wika niya. "Ang tubig ay parang biyaya ng langit. Hindi natin laging napapansin, pero ito ang nagtatagal sa atin." Nagulat si Lito. "Paano ninyo po nalaman ang pangalan ko?" tanong ng bata. Nanlaki ang mata. Napatawa si Pedro. "Narinig ko kanina ang mga kaibigan mong tinatawag ka. Madali kong natandaan kasi parang musika ang pangalan mo." Dahil doon, naging mas interesado si Lito kay Pedro. "Kuya, bakit lagi ka pong naglalakad? Wala ka bang bahay?" Sandaling natahimik si Pedro at pagkatapos ay ngumiti ng banayad. "May bahay ako, Lito, pero hindi ito gawa sa kahoy o bato. Ang bahay ko ay ang langit na laging nakabantay at ang lupa na laging tumatanggap sa aking mga yapak. Kahit saan ako makarating, doon ang aking tahanan." Napaisip si Lito sa sagot na iyon. Para sa isang bata, mahirap unawain, pero sa puso niya, ramdam niyang may kakaiba at magaan na katotohanan ang sinabi ni Pedro. Habang sila'y nag-uusap, lumapit ang nanay ni Lito, si Aling Rosa. May dalang manggang hinog na nakalagay sa bilao. "Pedro, tikman mo ito. Hindi ito mahalaga, pero baka makatulong sa iyong lakad."
Umupo sila sa lilim ng punong mangga at sabay-sabay nilang kinain ang mga bunga. Ang tamis ng mangga ay naghalo sa malamig na simoy ng hangin at ang simpleng pagkain ay naging tila isang handaan. Habang kumakain, nagtanong si Lito, "Kuya Pedro, ano ang pinakamaganda mong nakita sa mga lakad mo?" Napangiti si Pedro at sagot niya, "Ang pinakamaganda kong nakita ay hindi ang bundok, hindi ang dagat, kundi ang kabutihan ng mga tao. Tulad ngayon, nakilala kita at ang nanay mo at binigyan ninyo ako ng tubig at mangga. Ang kabutihan nito ay parang ilaw, mas maliwanag kaysa sa araw." Tila natulala ang bata sa sagot na iyon at bahagyang tumango. Sa kanyang murang edad, ramdam niyang totoo ang sinasabi ng palaboy. Nang gumabi, pinatuloy siya ng pamilya ni Lito. Sa kanilang maliit na kubo, pinahiram siya ng banig at kumot. Sa una ay nag-alinlangan si Pedro, ngunit sinabi ni Aling Rosa, "Pedro, ang bahay na ito ay maliit, pero may puwang para sa isang kaibigan. Ang taong naglalakbay ng mag-isa ay hindi dapat laging matulog ng mag-isa." Kaya't sa gabing iyon, nakahiga si Pedro sa banig habang nakatabi ang kanyang tungkod at supot. Naririnig niya ang mga kuliglig at ang mga huni ng palaka sa labas. Sa tabi niya, mahimbing nang natutulog si Lito, habang ang ina nito ay abala sa pagliligpit ng kanilang hapunan. Pinagmamasdan ni Pedro ang kisame ng kubo at dahan-dahang napangiti. Tunay ngang may mabubuting tao saan man ako mapunta, wika niya sa sarili. Ang paglalakbay ay hindi lang para makita ang mundo, kundi para makatagpo ng mga puso na handang magbahagi. Bago pumikit ang kanyang mga mata, napatingin siya sa isang maliit na siwang ng bubong kung saan tanaw ang iilang bituin. Isang mainit na pakiramdam ang dumapo sa kanyang puso. Sa gabing iyon, hindi siya nakaramdam ng kalungkutan, kundi ng bagong pagkakaibigan na parang bituin na nagbibigay liwanag sa kanyang paglalakbay. At sa ilalim ng payapang bubong ng kubo ni Lito, nakatulog si Pedro ng mahimbing, dala ang panibagong lakas at ngiti para bukas. Sa paglipas ng mga araw, si Pedro ay mas lalong nasanay sa kaniyang bagong simpleng pamumuhay. Hindi na siya masyadong nag-iisip ng malungkot na alaala ng nakaraan. Ang bawat umaga ay may kasamang banayad na simoy ng hangin, huni ng mga ibon, at liwanag ng araw na dumadampi sa kanyang mukha. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa gilid ng ilog, may napansin siyang maliit na bakanting lote sa tabi ng isang kubo. Wala itong nakatanim kundi mga ligaw na damo. Umupo si Pedro at pinagmamasdan iyon. Naalala niya ang mga panahon noong siya ay bata pa, kung saan tinuruan siya ng kaniyang ina na magtanim ng kamatis at talbos ng kamote sa kanilang bakuran. "Kung kaya ko noon, siguro kaya ko pa rin ngayon," mahina niyang sabi sa sarili. Kumuha siya ng ilang pirasong kahoy at ginawang simpleng patpat para maalis ang damo. Unti-unti niyang nilinis ang maliit na bahagi ng lupa. Habang siya'y nagtatrabaho, nakaramdam siya ng kakaibang sigla. Hindi man niya alam kung may tutubo, sapat na sa kanya ang ideya na may ginagawa siyang makabuluhan. Makalipas ang ilang araw, nakakuha siya ng ilang buto mula sa isang mabait na matandang nagtitinda sa palengke. Binilhan siya nito ng ilang pirasong sitaw at kangkong. "Para may makain ka, iho," sabi ng matanda na may ngiti. Dahil doon, araw-araw ay inalagaan ni Pedro ang munting hardin. Dinidiligan niya ito gamit ang tahabo at timba na pinupuno niya mula sa ilog. Kapag gabi, pinagmamasdan niya ang lupa at iniisip kung ano ang magiging itsura nito pag nagsimulang sumibol ang mga dahon. Sa paglipas ng linggo,
may tumubong ang mga munting usbong. Maliliit pa, ngunit sapat na para paligayahin ang kanyang puso. Para kay Pedro, ang mga munting berdeng dahon na iyon ay nagsisilbing pag-asa na kahit ang isang palaboy, kapag naglagay ng malasakit at tiyaga, ay makakakita ng bagong simula. Isang gabi, bago siya pumikit, ngumiti siya at bulong niya sa sarili, "Hindi pala ako talagang palaboy lang. Kaya ko ring magpatubo ng buhay." At sa ilalim ng malamlam na buwan, si Pedro ay payapang nakatulog. Dala ang pag-asang bukas ay mas lalo pang lulusog ang kaniyang munting hardin. Lumipas ang mga linggo at ang munting hardin ni Pedro ay naging isang maliit na paraiso. Ang mga sitaaw ay nagsimulang gumapang pataas sa mga patpat na kaniyang itinusok at ang mga dahon ng kangkong ay kumakaway-kaway sa hangin tuwing dapit hapon. Hindi na lamang siya basta palahboy na naglalakad kung saan-saan. Siya na ngayon ay may tahanang pinagmumulan ng pag-asa at pagkain. Isang umaga, habang nagdidilig siya, napadaan ng ilang mga bata na galing sa paaralan. Nakita nila ang mga tanim ni Pedro at napangiti. "Kuya Pedro, ang ganda ng mga halaman mo. Uwi ka ng isa." "Oo nga, parang mas malago pa kaysa sa tanim ni tatay sa bakuran." "Biro ng isa pa," sabay tawa. Napangiti si Pedro. Hindi niya akalaing ang simpleng hardin na ito ay makakapagbigay ng kagalakan sa iba. Hindi rin nagtagal. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang lumapit upang kamustahin siya. Ang ilan ay nagbigay ng dagdag na binhi. Ang iba na may nag-alok ng kaunting pataba. Sa unang pagkakataon matapos ng mahabang panahon, muli niyang naramdaman na siya ay may bahagi sa isang komunidad. Minsan, sa gitna ng kanyang pagtatanim, napaisip si Pedro, kung saan-saan ako napadpad bilang palaboy, pero dito pala ako dadalhin. Siguro, kahit saan mapunta ang tao, may dahilan. Basta't bukas ang puso at handang magtiyaga, makakahanap din ng bagong simula. Sa mga gabing malamlamang buwan, nauupo siya sa tabi ng hardin at pinagmamasdan ang mga bituin. Hindi na siya kinakabahan kung saan siya matutulog dahil may bubong na siyang tinitirhan. Hindi na rin siya natatakot na magutom dahil alam niyang sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga tanim ay magbibigay ng bunga. At higit sa lahat, natutunan niya ang isang simpleng bagay. Minsan, ang pagiging palaboy ay hindi tanda ng kawalan, kundi simula ng paglalakbay patungo sa kung saan ka talaga nararapat. Kaya tuwing umaga, sa bawat pagdapo ng araw sa kanyang mukha, palagi siyang bumabangon ng may ngiti at sinasabi sa sarili, "Bagong araw, bagong pag-asa." Ngayon, tapos na ang kwento ni Pedro, ang palaboy na natutong gumawa ng sariling tahanan at hardin. Mula sa pagod at paglalakad, natagpuan niya ang kapayapaan at pag-asa. Tulad niya, sana'y matagpuan mo rin ang pahinga ngayong gabi. Ipaubaya mo sa mga bituin ang lahat ng iniisip at hayaang ang iyong mga mata ay marahan ng pumikit. Bukas, sasalubungin ka ng isang bagong umaga, puno ng panibagong pag-asa. Kaya't matulog ka na, payapa at magaan ang iyong puso. Magandang gabi.